po. Yung kabats mo, ipinost yung kwan mo, yung TikTok mo, samantalang ako asawa mo. Hindi mo ako mabigyan ng TikTok na ayaw mo ng TikTok. Eh, kagandahan nga po kasi nga may nagbibigay sa amin ng... Ako, makita ko yung boyfriend ko sumayaw ng tahong ni Carla, tapos sinend sa GC ko. Ma'am, gagawan ko po kayo ng tahong ni Carla na TikTok po. Promise, gagawan ko po kayo on the spot ngayon, ma'am. Magkaayos lang. Ayan. Sabi, wala naman po akong pahirapan na aking kalooban. Mag-iisang buwan na po akong ganito. Ang layo ko po sa kanila. Inuwan ko lang naman po, papatawad niya ako. Ganito pong gawin natin. Pwede ba, ma'am? Tutulungan ko kayo rito. Hahanap po kami ng paraan na para mabigyan po itong solusyon ng problema nyo. Pero tulungan nyo rin kami. Paano nyo kami matulungan? Pakinggan nyo po kami doon sa mga sasabihin namin sa inyo. Ito naman ay para sa inyong anak. Sorry, ma'am, kung wala lang kayong anak sana, hindi na kami makikialam. Now, ma'am, please, magbati na muna kayo ni Sir Alan sa mga bata, give it a chance. Kapag hindi po ito nag-work, ma'am, sabihin natin mga 1 month. Pag 1 month hindi po nag-work out to, ako na po mismo ang sasabi sa inyo, wag mo na itong patawarin at split na kayo. Hindi na po, ayoko na po talaga. Ayaw mo na. Ma'am, ito ng tanong Kahit ko. idol ko po kayong dalawa ni Ivana. Opo, sige ma'am, hindi na kita pipilitin. Ma'am, sorry isang tanong na lang ma'am. Wala bang third party involved kaya po kayo nagmamatigas? Wala po talaga. Ano pong Yun po guarantee? iniisip niya, may iba. Eh, alam naman po lahat ng mga tao dito sa amin, hindi ko talaga po Pero mahal. ma'am, pero kung wala naman palang iba at hindi totoo yung selos, you have to prove it to him. Hindi yung nagselos siya, magagalit kayo at makikipaghiwalay na kayo because naging seloso siya. O baka naman guilty Siya ka. naman- Sorry siya naman mama, po, sorry siya mama, naman sorry. po. I think mali ka rito. Kasi kung nagsiselos siya sa'yo, at hindi naman pala sobrang pagkaselos, sinasabi lang niya TikTok, kung hindi naman totoo, then prove it Meron to pa him. po, nung Ma'am, hindi po kami nag-uusap, nagpahanap po siya ng ka-chatmate doon sa asawa ng kaibigan ko na naghiwalay na din po ngayon dahil sa amin. Ivana, ano masasabi mo? Mga 30 Na-stress years ka na? old lang daw ho. si Ivana na-stress na po. Nakikita ko sa kanya. Oh, Stress. may mga Ang dami ano kasi. po ako talaga. Kanina, May mga ano lang, pruweba TikTok, ako. ngayon may chatmate, tapos ang Oh, dami. paano ito? Tanungin niyo po yung anak ko kasi yung anak ko, Sige. Pina- Tanong natin anak. Juana, nakinig ka ba sa ano? Anong Opo. pwede mong sabihin sa mama at sa papa mo? Siyempre, di ba, mahirap kasi maghiwalay ang magulang. Gusto niyo po marinig kung saan po nagsimula lahat? Go ahead po. Yun po yung nagsimula po na umuwi po kami dito mag-ina. Tapos po halos simula po nun hindi na po kinakausap ni mama si papa ko. Kaya po si papa kung sino-sino na pinagseselosan kasi po hindi po siya po nakausap ni mama. Kung sino-sino na lang po nakiisipan ni papang pagselosan para po siya nababaliw. Bakit ayaw kausapin na ni mama si papa noon? Gawa po yung pag-uwi po namin dito, sinama ko po yung anak ko. Okay. Nung sinama mo yung anak mo, pag uwi dyan, si mama mo nagtampo at hindi na kinakausap si papa. Opo, pati po yung kapatid ko po, bibihira po niya ipakausap. So, bakit Kay papa po. yun lang yung dahilan? Opo. Kaya po si Papa, para na po nababaliw kung sino-sino na pinagseselosan. Tapos po may time pa po noon si Papa, nagpaalam po sa akin kung pwede daw po siyang makipag-chat. Sabi ko po, ayoko. Kasi po, hindi naman po siya nakikipag-chat. Lagi ko lang po siyang ka-video call. Kahit nga po gabi, kahit po nasa trabaho siya, ka-video call ko lang po. Sorry masakit man ito pakinggan, pero I have to tell you, parang wala masyadong amor sa iyong mama mo. Matagal naman na po yun, nag-aaral pa po ako, kaya nga po nakapag-asawa ko ng maaga. Anong dahilan bakit yung mama mo, sorry again hindi ka niya ganon ka importante para sa kanya? Kasi pinagtatanggol ka ni Yun nga rin Papa, po, ayaw niya. lagi po tinatanong sa akin ni Papa, bakit daw ganyan lagi sa akin si Mama? Nasabi mo ba sa mama mo yan? Hindi mo ba tinanong si mama, bakit ganito ka sa akin? Ano bang kasalanan na nagawa ko sa'yo? Ako po galit na galit din po ako dyan kay Mama. So, hindi na kayo nag-uusap ni mama ngayon. Hindi po, blinak niya po ako sa Facebook. So, damay-damay na talaga. Joanna, kailan pa nagsimula nung napansin mo yung time na yung mama mo nagpapakita na ng kakaibang kilos na walang pagmamahal sa'yo? Nag-aaral pa po ako noon, grade 8 po. Sus, ano yung unang matatanda mong ginawa niya na nasaktan ka at papapakita na wala siyang pagmamahal sa'yo? Nung nagkaroon po siya ng lalaki, nung nagpunta po kami dun sa resort. Tapos, nakita mo yon. Opo.
So nakita mo na meron siyang lalaki doon sa resort, anong sumunod na nangyari? Si Papa din po, nagkaroon na rin ng babae. So nagkanya-kanya na sila. Joanna, sinong mas mahal mo ngayon? Si Papa, si Mama? Si Papa po, kahit simula pa lang po nung una. Kasi po si Papa naiintindihan ako, si Mama hindi. Laging pinapairan ni Mama galit. Pero hindi siya marunong tumanggap ng paliwanag. Magpapaliwanag siya, ikaw pa rin masama. So maraming beses ka nagpaliwanag sa kanya pero hindi kanya maunawaan. Opo, tapos di pa kakausapin. Ikaw ba'y nakapagsumbong na sa iyong mga nakakatandang mga kamag-anak, sa halimbawa sa lola? Kailangan may bubuga mo yan. Buti nga, naibuga mo ngayon. Meron ka bang napagbubugahan ng sama mo ng loob na yan? Halimbawa sa mga tito mo, tita mo, lola mo. Wala po. So, paano ito, Joanna? Ayaw na ni Mama makipagbalikan kay Papa. Si Papa mo nagmamakaawa. Lahat ginawa na namin. Nakikinig ka naman kanina. Talaga nagmamatikas si Mama mo. Ayaw na makipagbalikan kay Papa. Naapektuhan ka, no? Naapektuhan ka, no? She's affected. Kasi sa akin, Sir Rafi, sobrang importante sa akin nung mama ko. Lalo na yung papa ko. Tapos, ganyan din, di kami nag-usap hanggang sa nawala yung tatay ko. I think forgiveness is very important. Kasi, don't wait for it to be too late. Kasi, magkakaroon kayo ng bigat sa kalooban nyo. Eh paano to? Si Mama ayaw patawarin si Papa, maging yung anak. Kasi yung nanay yung ayaw niya eh. Kahit Yeah. yung anak niya lumalapit na, pati yung asawa nagmamakaawa. Parang ano ba naman yung last chance, di ba? Ang sinasabi naman kasi ni Mama, sawang-sawa na siya. Kahit na dalawa daw tayo makiusap, nagmamakawa tayo, which hindi na tayo. Last na yung pakikiusap natin. I'm not gonna dare na pakiusapan pa ulit siya na parang nagbibig na tayo. I'm not gonna do that. Enough is enough. Tatay George, alam ko po ngayon, nasa Saudi kayo, mahirap, mag-isa kayo, puro kayo trabaho. Siyempre, mabigat ngayon yung pinagdadaanan nyo. Pero para sa akin, magpalakas po kayo para sa anak nyo. Kayo po ang tatay, kayo ang mahal niya. Siyempre, sa nakikita ko para siyang daddy's girl, mahal na mahal ka niya. Kapag hindi talaga nagkakaayos, may dahilan ng Diyos. Alam kong nagsisisi din kayo sa mga nangyari. Hindi na natin may babalik yun eh. Pero work on a better you. In the future, hindi pa natin masasabi, malay mo si Ma'am Marichel po, bigla kayong papatawarin. So, sa ngayon po, para na lang po sa anak nyo, magpalakas kayo, magpatatag kayo dyan. Huwag po kayo masyadong iiyak, huwag po kayo masyadong mag-stress. Opo. Hello, Joanna? Hello po. Alam ko sobrang hirap yung sitwasyon mo ngayon na nasa gitna ka, na nag-aaway yung nanay mo, syempre, tsaka yung tatay mo. Napaka-importante kasi yung pamilya eh. Bilang ikaw, kailangan mo, nahihirapan mo Na-stress ka na, no? pagpamilya kasi, no. I know, makapamilya ka kasi. Kita ko na alam ko naman, mahal na mahal mo yung family mo. Dito kasi pag nagpa-apekto ka, wala na, hindi ka na makadiskarte. Pati si Sherry naiyak. Wala na. Kahit nga ako, naawa talaga ako dito kay tatay. Wala na dun sa bata. So tay, meron kayong gustong sabihin tay kanina? Ito po sir, gusto na rin lang po talaga niya na wala na po kami. Paano po yung bahay namin at saka yung pera namin na nasa bangko niya? Ang tawag po niya, Nakapangalan po lahat sa kanya. kasal kayo sir, Kasal tama? po kami. Okay, kahit pa nakapangalan, lahat ng ari-arian niya, kahit pa yung langgam at ipis sa bahay ninyo nakapangalan sa kanya, hatiin yung ipis, hatiin yung langgam. Kasi ang tawag niyang conjugal po. Okay? Pera niya, pera mo, pera Ay mo, pera katulad po niya. yung bahay namin. Ayaw po niya. Sir, wala siyang magagawa. Okay. Ma'am Marichel, Hello po. yung pong property ninyo, bahay at lupa, yan po'y i-dispatch at hati kayo dyan ni sir. Ayoko po sanang ibenta kasi sabi po niya noon sa anak namin na isa, dun sa lalaking anak namin. Ma'am, Gusto na nga ho niya noon ma'am, ilipat yung- no. Yung property na yon, pag-aarin yung dalawa, hindi ikaw magdidikta sa terms. Dapat dalawa kayong magkasundo kung anong dapat gawin dyan. Umpisa natin kay sir. Sir, anong gusto mong mangyari sa property? Ibenta ko po. Ma'am, ibibenta. Kahit Ayoko sino po, po. wala siya pong wala pong kahit Tawagan mo sino sa po, Atty. wala Garrett. po siyang naikuan dyan. Paano po yung pera namin na nasa bangko? Yung pera sa Mga bangko, pera po hati din namin. kayo. Ma'am, pati sa pera sa bangko, ayaw mo rin ibigay sa kanya, ayaw mo siyang hatian? Eh, may utang pa po siya sa mama ko eh. Tapos 4 na buwan na ho siyang hindi nagpapadala. Naku ma'am, nagpapakandalata kayo. Very obvious na sa akin Bakit, ngayon. Okay, Atty. Garrett, ito Yes, sir, may kaso dito. Kasal itong OFW at saka yung mama, yung asawa niya dito sa Pilipinas. Yes, sir. Okay, hindi na sila namin kayang pag-ayusin. Dahil pareho sila may kasalanan. It's a tie. Pareho ng lalaki, isa ng babae. Anyway, Okay, sir. to make it short, nagtanong itong si lalaki, paano naman daw yung bahay at lupa nila at paano yung pera nila. Sabi ni babae, ayokong ibenta yan. Gusto ni lalaki, ibenta. Tapos yung pera sa bangko, gusto ni lalaki,
maghati na sila. Sabi ni babae, hindi pwede kasi may utang ka. Okay. Nakikinig na silang dalawa. Ano bang sasabihin ng batas dito? Okay sir, kailangan natin unang i-establish kung ano ba ang meron sa kanilang property relations. Since wala naman po silang prenuptial agreement, it is presumed po na absolute community po ang property nila or lahat po ng property nila from the time they started acquiring property is now conjugal property. Paano kung nagmamatigas si Mrs.? Ang gusto ni Mrs. angkinin yung lahat. Yes sir, kapag nagmamatigas naman si Mrs. ang kinin niya lahat, we have to go to court to decide na kung ano bang portion ang matitira sa kanila. Ngayon, kung physically tinig niya or ganyan, then we may charge her with usurpation of real rights. Kasi kahit naman what's yours is mine sa kasal sa Rafi, of course, kapag na-annul na yan, meron pa ring mga linya tayong dapat sinusunod. So what I suggest po is mag-proceed na sila to legal separation as it's faster than annulment, Sir Rafi. Ang gusto kasi ni Sir, Tapos ang gusto ni Sir Yes, yung sir. sa property. So pupunta sa korte, tulungan natin tong Yes, si Sir sir. na mag-file ng case sa korte para yung korte na mag-decide na ibenta yung ari-arian, ma-dispatch at maghatian na. Tama po Sir Rafi, ang ginagawa po kasi sa courts natin ngayon para mas mabilis ang dissolution ng property. Since karamihan naman ng property natin hindi eksaktong mahati 50-50, nagre-recommend po sila mag-liquidate, which is ibenta nga po ang property and cash na lang paghahati. At kapag ang korte na nagsabi na ibenta yung property at maghati, hindi pwedeng tumanggi si Mrs. Pag tumanggi si Mrs., tinanggihan niyang korte. Ano mangyari? Yes sir, no she cannot. Mako-contempt po siya at posibleng makulong kapag ganyan ang ginawa niya. Pag nagmatigas si Mrs. sa korte, makukulong si Mrs. Yes sir, kasi we are obligated to follow yung mga legal orders ng korte, no? Kasama po yun. Thank you, Atty. Gal. Ma'am, lalabanan mo ba yung korte? Hindi. Yes or no lang. Dahil kapag sinabi mong lalabanan mo yung korte, then pupunta kami sa korte bukas na bukas at request ko si Sir na pumunta sa pinakamalapit na embahada para mag-file ng case para doon sa paghatian ng inyong property. Sir, meron ka bang kamag-anak sa Pilipinas, Sir, na pwede nyo mapagkatiwalaan to represent you? Meron po sir, yung aking anak po. Si Joanna? Opo. Okay. Pumunta ka ngayon sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas. Ilagay mo po doon si Joanna as your representative na para humingi ng hustisya sa korte tungkol doon sa hatian ninyo ng property. Ma'am, pangalawang tanong na ito. Papayag ho ba kayo na mahinahon na pag-usapan nyo na ito na kayo po ay maghatian na doon sa property? Or magmamatigas ka, pupunta si Sir sa korte at makakaladkad ka, kakalad ka rin karami doon sa korte at doon sa harap ng judge, lilecturean kayong pareho, lalo na ikaw. Dihatiin na lang po. Very good. Kami po ay hahanap po ng venue, out of court settlement na para kayo pag-usapin at paghati-hati ng mga property nyo. Okay, madam? Opo. Joanna, Hello po. okay, maghati-hati na po sila ng property. Ilan taon ka na ba, Joanna? 20 po. 20. Gusto ko nandoon ka kapag nagkaroon ng hatian sa property, maging involved ka. Okay? Ikaw lang ba nag-iisang anak nila? Dalawa po kami. Okay, kayo mga anak nandoon pag nagkaroon ng hatian. Pwede pong pakausap kay Papa? Sige. Pa, huwag niyo nang ibenta yung bahay. Anak, yan ang magiging kuha ko, anak. Ang gusto ni mama mo sa kanya mapupunta lang. Hindi naman pwede, anak. Huwag niyo na ibenta, Papa, kahit ibigay mo na lang sa amin ni JM. Hindi, yun na lang ang natin, anak, para pag ako gusto ko na rin umuwi, anak, ng Pilipinas dahil hindi ko na kaya. Para ipag-umpisa tayo dalawa. Sa 10 taon ko rito pagtatrabaho sa Saudi. Ni Kwan pa lang, hindi ako nakapili ng gamit ko sa aking sarili. Lahat pinapadala ko sa mama mo. Pa, Binibigay ko na sa kanila. Grabe ka, Ramsel. Grabe ka ginawa mo sa akin. Sa 50 mil na buwan na pinapadala ko sa'yo. Saan mo dinadala? Ito lang ako naman sa'yo. Hindi ako napagpadala sa'yo. Ito ang sabihin ko pa sa'yo. Nagpadala ko ng 157 to 5 September. Sabihin nyo, hindi nyo nakuha. Anong klase kayo? Nakikialam kasi si Mama Lindo sa mga kwan natin. Away natin kaya ganyan eh. Napakabait po natin ang biyanan ko na yan. Alam ako bakit naging ganyan ang ugali niya. Ibenta na lang natin yung bahay na yun, anak. Ibenta na lang natin. Papa, huwag na ibenta yung bahay na yun. Hindi na tayo makakapasok, anak, doon sa bahay na yun. Ikaw na nagsabi, nagpasok pa siya ng lalaki doon bago ako umalis. Nung pagkaalis ko pa lang, may pumasok na lalaki doon. Joanna, ganito pag binenta kasi ang Joanna, maghahati sila. So si papa mo magbibigay ng pera sa'yo out of that proceeds at ganon din si mama mo. So meron kang perang matatanggap kayong dalawang magkapatid. Okay? At yun ay pwede nyo naman gamitin negosyo or pwede kayong magbili ng property. Okay? Pagbigyan mo si papa mo rito kasi siyang nasasaktan ng gusto, bukod sa'yo. Dugot pawis ko ang pinagtrabaho ko rito, anak. Kaya ako nag-Saudi lang dahil kayo yung dalawang magkapatid sa iyo ng mama mo. Ayaw ko maghirap, anak. Nung alam ko naging dalawa na kayo na adik mo, pumunta ako ng Saudi para mabigay ko lahat ng gusto mo. Ang gusto ninyo magkapatid. Mabigay ko lahat sa inyo. Anong ginawa ni mama mo? Marichel, saan ba kayo ngayon? La Union po. Sige po, pupunta po kami dyan sa La Union at doon po
sa harap po ng barangay, magkapirmahan para doon sa pagdidispatcha ng mga property ninyo at hati sa gitna. And then yung mga proceeds po noon, kayo po ay magbibigay sa inyong mga anak. Si tatay magbibigay ng share niya sa inyong anak at ikaw din. Okay, ma'am? Opo. Very good. Paano po makakapunta yung anak kong si Joanna buntis po? Malapit na po mga anak. O di, pag nanganak na lang po, sir, relax ka na lang muna dyan, sir. Huwag mo nang bigyan pa ng problema sa sarili mo. Magpakalakas ka dyan. Ayoko ma-stress ka. Ayoko baka ma-depress ka pa. Huwag na, sir, okay? Sige, babalikan Opo, ka namin, sir. sir. From time to time, tatawagan ka namin, sir, para kumustahin ka dyan, okay? Ingat kayo palagi, sir. Maraming salamat po, Sir Idol, sa inyong naging tulong at nakuha na po ang aking problema. At least nagkaroon po ako ng linaw sa aking mga yung mga aking mga naipundar na gusto ko ampunin lahat po ng asawa ko. Kaya Ma'am Ivana, maraming salamat po. Maricel, ang may papayo ko lang sa iyo, sana kung sino man yung lalaki na nag-iikon mo, buhayin ka sana niya ng makwan, na hindi kita sinaktan habang buhay. Hanggang selos lang ako, hanggang salita lang ako, hindi kita sinaktan. Lahat ng gusto mo, binigay ko sa iyo. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Sana bandang huli, huwag ka magsisisi. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Maricel. Sana naririnig mo yung sinabi ko sa iyo. Joanna, pag nanganak ka na, sasamahan ka namin sa Pangasinan at doon ikaw mag-witness sa mangyaring hatian ng properties ninyo, okay? At magkakaroon ka ng share doon, I promise you. Hindi ka matitihado rito. I'll make sure na yung kapakanan mo ay mapangalagaan dito, okay? I guarantee you. Alright. Thank you po. Hello, Ate Ivana. Thank you po. Hi. Joanna, alam mo, napakalakas mong babae kasi kung ako nasa sitwasyon mo ngayon, sobrang hirap ng pinagdaanan mo pero you're a strong person. Continue being a good person kasi nakikita kong mahal mo pa rin ang nanay mo kahit ganun yung naging trato niya sa'yo at nakikita kong mahal na mahal mo ang tatay mo. Opo. Pero wag na wag ka magkakaroon ng sama ng loob sa kahit sino. Basta continue loving them both. Napaka-blessed mo pa rin. And may blessing ka din syempre dahil buntis ka, 'di ba? Wag ka masyado may stress. Mama Rachel, kami na pong gagawa ng paraan at hanap ng venue dyan sa Pangasinan para paghatian na po yung property ninyo at representative po yung dalawang anak ninyo. Okay, ma'am? La Union po. Walang problema, ma'am. Sa La Union, pupunta po kami dyan. Okay, ma'am? Okay po. Sige po. Meron kang sasabihin kay madam. Idol ka nito. Ayaw mo na magsalita. Pero doon sa dalawa nagsalita ka dito kay madam, ayaw mo. Thank you, Miss Ivana. Hindi raw. Sabi ni Ivana, hindi raw. Humiling siya. Sabi niya hindi. Hindi, kasi po, side lang po nila yung masyado yung pinakinggan eh. Pero Ma'am. okay lang po. Ma'am, hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Parang katulad mo, hindi ka namin pwedeng pilitin nung ayaw mo makipagbalikan. Siyempre, hindi ko rin pwedeng pilitin si Ivana na magsalita, magmensahe para sa'yo. Hindi ko siya pwedeng pilitin, ma'am. Di ho ba? Kasi po yung anak naman po namin ang nag-umpisa ng ng dahilan ng pag-aawayan namin. Pero Ma'am Marichel, nadinig niyo po yung galing po mismo kay Joanna, yung sinabi niya na nararamdaman niya na hindi mo siya mahal ever since grade 8. Napakabigat po nun as a, Hindi nyo rin po tinanong sa akin kung bakit ganun po yung nararamdaman niya. Kaya ako po may alam ng lahat. Kasi mula po nung nagkaroon ako ng anak, 11 years po kasi ang age gap nila. Mula po nung nagkaroon ako ng isang anak, doon po nagalit yung anak ko kasi iniisip po niya yung anak ko lang na bunso ang mahal ko. Kasi syempre naman po, baby pa eh, kailangan po na alagaan. Ma'am, Tapos pasensya na nagtiris ma'am. po Makasingit siya. ako, ma'am. Nakita ka ng anak mo sa resort na meron kang kasamang lalaki. Doon nag-umpisa siguro yung problema nyo kasi sinita ka ng anak mo at ayaw mong nahuli ka. Boom! Nagkaroon ka ng galit sa Hindi kanya po, kasi bakit kanya nahuli? 2012 po, nalaman ko na may babae na po yung asawa ko. Hindi, ma'am, yung sinabi kasi ng anak mo kanina na nakita ka niya sa resort na meron kang kasamang ibang lalaki na witness niya yon at alam mo. Kasama ko po siyang nagpunta doon. O kaya nga, sinama mo pa yung bata, nagagawa ka ng kabalastugan, sinama mo yung anak mo. 2013 na po yun, hiwalay na po kami ng asawa ko It noon. doesn't matter, ma'am. 2012 It po doesn't naging matter. sila. Gagawa ka ng kabalastugan. Sana gawin mo in secret. Huwag mo isama yung anak mo. Huwag mo idama yung bata. Hindi naman po kasi yung barkada ko po yun. Now, at that time, ilang taon pa lang nung si Joanna. Joanna, ilang taon ka lang nung at that time? 12 po or 13. Kita mo yan? Pwede ka na sana kasuhan ng child abuse? In-expose mo yung bata sa ganong klaseng environment? Kasama Kasuhan? rin po nun yung kapatid ko. O, dalawa sila? In-expose mo sa ganon? Tapos ngayon, ikaw pang magtatampu-tampu dyan sa amin? Nanlalaki ka, kahit na sabihin natin, hiwalay na sila, si papa nila at ikaw, dinala mo sa resort yung lalaki mo at kasama yung mga bata, pinawitness mo. Sana man lang, ma'am, delikadesa, hindi mo sinama yung dalawang bata. Magtambling-tambling ka dyan sa putikan. Walang problema. Ba't mo sinama yung bata sa pagtambling-tambling mo sa putikan? Pati ako Hindi gawin naman mong po kasi bobo. ganun yun. Hindi, ma'am.
Kanina ma'am, naawa ko sa'yo, pero ngayon, alam na this. Anyway, madam, salamat na rin po madam at sinagot niyo po ang tawag namin. So again, hindi ko pwedeng pilitin si Ivana kung ayaw niya magbigay ng mensahe sa iyo. Although siya, awak-awak kay Mister at saka anak niyo, nagbigay siya ng madamdami mensahe sa iyo, ayaw niya magbigay ng mensahe. And I cannot force her, okay? Ma'am, salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Attorney Garrett, Yes, Sir Rafi. ano ba ang statute of limitation ng child abuse? For child abuse, sir, it depends. No? Kapag ka-sexual po ang harassment, medyo matagal po yan. Nasa years po ang statute of limitation natin. Kapag physical harassment, it could go down to 10, Sir Rafi. Okay, etong si Mrs. Yes, sir. Bit niya, itong mga minor de edad niyang anak, way back noong 12 and 11 pa lang, itong mga bata, ng lalaki ito sa resort at nag-exhibition ito, pinakita niya sa kanyang mga anak. That's a clear case of child abuse, di ba? Kasi- Sobrang clear, sir. Yes, sir. Alright. So that was 8 years ago. Pasok pa ba? Pasok na pasok yan, Sir Rafi, no? Dahil kailangan tandaan natin na yung ginawa niya is medyo severe po yan. Ina-expose niya sa mga sexual trades, no? Based dun sa cause of action natin, buhay pa yung kaso and we can Good. still file it in court. Sir, nasa akin pa nga yung mga picture na yun, sir eh. Di mas Hindi lalo wala siya pang dun. lumakas. Di lumakas pa tuloy tayo. Sir, meron ka ng pinanghawakang alas. Quadro de alas, Nasa sir. akin po, hindi ko lang po alam kung kasi nasa USB ko Sir. po lahat yun eh. Okay lang, sir. Meron ka ng kasong child abuse na pwedeng istampat doon sa mga bata. Okay, sir? Matulog Okay ka po, na sir. mahimbing Pwede ngayon, po, sir. sir. Pakulong. You're in good hands. Yes. Pakukulong ko po siya, sir. Okay, sir. Sige, sir. Pakulong. Ayan, natawa na si Ivana. Kanina, iyak na siya. At least, napatawa niyo po si Ivana. Salamat pa. Buelo, kanina gusto mong makipagbalikan, ngayon gusto mo na siya ikulong. Ay talaga po, sa sobrang galit ko po sa kanya dahil matagal na po niya ako linuloko. Sige, sir. Sir, salamat po, sir, ha? Magandang Maraming salamat po, sir. hapon po, sir. Okay. Okay, Ivana. Hindi prank to, ha? So, akala mo prank. Kanina, nare-realize ko na parang nung bandang gitna, nag-iiyakan. Sabi ko, parang hindi na talaga siya prank. Parang ang bigat kasi niya, Sir Rafi, kasi ang family po para sa akin talagang number 1 yan eh. Very important, talagang priority ko. And yung madinig ko na galing sa bata na hindi siya mahal ng nanay niya, parang bakit? Galing sa'yo yung bata, tapos dinala mo dun sa lalaki mo. Kasi never ko naramdaman yun. Yung mama ko hanggang ngayon, hindi siya naganap ng iba. Masaya siya sa amin ever since. Kahit, thank you, Mom. Pero hindi prank to, ha? Okay, tama? Iyak mo na naman ako, Sir Rafi! Oh, ha? Nung sa prank, pinayak ko siya. Hindi prank, iyak din siya. Oh, palaging umiiyak siya. Kaya ka naiyak, nag-emotional ka dahil naawa ka. Umiyak na siya. Bigyan niya tissue si Mana. Okay. Huwag nang isuhin. Paano kaya kung araw-araw ganito? Kaya mo? I quit na, Sir Rafi. Ayoko na po. Shari! Okay, guys. So, that's the end of the video. Maraming salamat kay Sir Rafi Tolpo for letting me be the co-anchor, pero I quit na po. Thank you, guys! I hope nag-enjoy kayo at may natutunan din kayo. Thank you po, Sir Rafi. Ano po pwede Welcome. ko sabihin? You're welcome. Pwede kang bumalik ulit kapag... Okay na po. Okay na? I-prank niyo na lang po ako. Mas okay na po sa akin yun. Wag na Kasi na po. ito. Opo. Maraming salamat sa pagpunta dito ni Ivana. At makita niya naman, marunong sana siya. Kaya niya, kaya lang malambot ang puso niya. Puso mamon. Kaya hindi talaga siya bagay rito. Iyak siya araw-araw dito. Dahil maawain siya eh. Wala tayong magagawa. Yun talagang pagkatao niya, maawain siya. Anyway, salamat, Ivana, sa pagpunta rito. Ingat ka palagi, God bless.